Nakikita ko na! Ayan o! Ari yung isang pulo, di ba? Tingnan mo, Tomas! Ang isang magaling na manlalayag na tulad ko ay nakakapagsabi kung malapit na siya sa kanyang bayan. Oo nga! Pero Al, matagal ka nang hindi umuwi sa inyo. Malamang galit na sa'yo ang iyong lola at baka tuluyan na magalit yun. Ang lola! Anong nangyayari sa'yo? Ikutin mo, Manibela! Pasensya na kayo. Bigla ko lang naalala ang madalas na pagbatok ng aking lola sa ulo ko. At para bang bigla na lang... Bakit ka ginagana ng lola mo? Sandali. Pakiusap, makinig kayo sa akin, lola. Hoy, Luigi! Bakit sa palagay mo kaya makikinig ako sa sasabihin mo sa akin? Ha? Alam ko hong kayo ang nagpapalit ng aking lampi nung bata ko at pinapalo ninyo ko. Pero yun ho ay noon pa. Iba na ngayon. Ay, Hindi yan ang aking sinasabi. Ang aking sinasabi sa'yo ay nalulungkot ako dahil ikaw ay hindi na tapat na tao. paano nyo naman malalaman na hindi ako tapat? Ang lahat naman ng ito'y para sa mga Ano ka mo? Nako, ano na naman bang ingay yan? Pinapagalitan ka na naman ni Lola Rosalinda, ha? Umalis ka nga dyan. Hindi naman ikaw aking kausap Umalis ka dyan. Alis. Naku naman? Bakit? Pasensya na po kayo kung medyo naka-istorbo kami sa inyo, ha? Hindi mo ginagamit ang iyong isip. Sa pasya mong ibenta ang ating lupa sa estrangero. Hindi mo ginagamit ang iyong isip. Hindi ka pa makapaniwala na ikaw ay Sandali. Huwag natin pag-usapan ang matagal ng kwento katulad ng Sicilianos. Huwag na. Sicilianos ay ating bayani. Kapag sandali nagsalita lang. ka ng masama sa kanya, hindi kita mapapatawa. Sandali lang. Hindi mo ginagamit ang iyong utak. Ikaw na bahala magdala niyang sombrero ng ating amo mamaya, ha? O sige. Enrico, kung talagang ikaw ay aking apo, sabihin mo sa kanila na mali ang kanilang ginawa. Hindi maganda ang kanilang mga binabalak sa atin. Hindi lang na naunawaan ang lahat. Iniisip namin lahat ang kinabukasan ng ating bayan. Sandali lang. Ano ba yun? Isang balyena. Tignan nyo! May batang babae sa kanyang likuran! Hoy! Nako! Hoy! Hoy! Kayo lahat! Aking kababayan! Kamusta kayo? Ang aking lola. Bagyan ng itsura niya. Tumandan lalo ang aking lola. Maligayang pagbabalik. Lola! Lola! Nagbalik na ako! Ha? Ikaw, kahit kailan, lumayas ka sa atin at wala kaming nabalitaan kahit ano sa'yo. Alam mo ba kung gaano ang aming pag-aalala sa'yo? Ha? Kahit ano nangyari, maligay ang pagbabalik sa ating puluan. Kayong lahat. Natutuwa akong makita ka muli. Masayang masaya, Lola, na makita ka. Lapitan niyo na ho. Talaga? Ibig sabihin niya, nagpinsan kayo? Talaga? Parang hindi kayo magkamag-anak? Tama yun. Mas gwapo siya nung bata pa kami. Pinagkakaguluhan niya siya ng mga babae nun pati ng kapitbahay. Ano naman niyang ibig niyo sabihin, ha, Al? Talagang napakaganda ng bayan na ito. Wala nang hihigit pa sa lugar na ito. Talagang napakaganda.
Hindi pa kasi siya nakakaalis sa lugar na ito. Kaya hindi niya pa nakikita iba pang magagandang lugar. Hindi ko kailangang umalis. Alam kong ito ang pinakamagandang lugar, hindi katulad ninyo. Nga pala, matalas din ang pandinig dyan. Nako, halik kayo. Halik kayo, tuloy kayo, pasok. Wow, Pasok. ang ganda! Ito yung napakagandang bahay. Ay, talagang napakagandang pulo nito gaya na sinabi ng iyong lola. Asul na tubig, asul na kalangitan, at puting buhangin. Kunti ang mga puno at napakarami pa. Alam mo bang yan din ang aking palagay sa lugar na ito? Al, yung parola ay mukhang guho ng sinauna ay lubhang napakaganda, hindi ba? Pakiusap. Huwag mong babanggitin sa aking lola ang parolang yan. Oh? Isumpa mo sa akin yan. Oo. Ayan. Pwede na tayo magluto. Gusto ba ninyo ng mainit na tinapay? Ha? Opo! Magandang pagkahabi nitong tela. Tradisyonal dito sa bayan namin ang paghahabi. Ang bawat bahay ay may kanya-kanyang paggawa nito. Ganun ba? At ito ay itinuturo nila sa kanilang mga anak, na itinuturo din nila sa magiging anak nila. Yun ang totoo. Alam mo ba yun? Ah, pati rin itong magandang mantel na to. Oo, ito ay isang lumang tradisyon. Wala kang ibang makikita sa pulong ito. Mang Enrico, Hmm? yun yung palayok na nakabitin sa may pinto. Tradisyon po rin ba? Ha? Yun ba? Yan ay aming sandatang panghampas sa mga taong hindi namin kilala na papasok sa aming bahay. Itigil niyo na, Lola. Hindi kayo dapat mamalo ng ganyan sa kahit na sino. Alam niyo namang walang magnanakaw sa pulong ito eh. Hindi totoo yan. Merong magnanakaw. Kung ayaw mong maniwala, pumunta ka sa ikatlong palapag sa bahay ng ating pinuno at tignan mo. Ano sa ikatlong palapag ng bahay? Ano yun? Ang bahay ng aming pinuno ay isang tulugan dito sa pulong ito. Bakit? Meron ba magnanakaw doon? Hindi totoo yan. Pero ang alam ko, doon nakatira ang mga negosyante na nagbuhat pa sa Ilaya. Ano? Doon sila lahat nakatira? Sa pagkakaalam ko, gustong-gusto nilang gawing bakasyon na ng ating pulo kaya sila nandito. Na isang malaking kalokohan. Noong una, kaming lahat ay hindi sang-ayon sa plano, pero ang ating pinuno ay desidido. At hindi nagtagal, nagbago ng isip ang lahat. At ngayon kami nalalap, Laya, Lola! Wala akong pakialam sa kanilang iniisip. Sa ngayon, ang kailangan ko ay kamate. Oo, sige na. Oo! May makikita kayo isang bakuran sa banda roon. Magpapakabait kayo at maging magalang. Opo! Anong gagawin natin, Lola? Huwag kang mag-alala. Hanggang nasa mabuti tayong lagay, ang pulong ito ay hindi maano. Sana nga, Lola. Dahil ito lang ang tanging bayan ko matatawag. Napakatagal mo kasing nawala. Puro ka bulakbol. Pampagana pa lamang yan. Marami pa ang kasunod. O, di ba? Ang sarap-sarap niya magluto. Kaya sobrang kabusugan namin lahat. Ma? Kung kulang pa ito, magluluto pa ako. Ay, sarap Dahan-dahan, ano ba kayo? Dahan-dahan lang ah. Baka mabulunan kayo. Saka pala, maligayang pagbabalik. Matagal na rin buhat na makakain ako ng tulad nito. Dati-rati, madalas na naghahaponan dito ang ating mga kamag-anak. Pero ngayon, hindi na. Sila ay nasa Naples, Roma at Milano. Sa Geneva, Amerika, Brazil. Pawang malalayong lugar. Ang sarap! Naku kayo, dahan-dahan lang. Mukhang ilang taon na kayong hindi kumakain Ha? Nako! Hindi nyo pwedeng kainin lahat yan. Tinan nyo naman kami dito, ha?
busog ako Napakaganda ng gabi. Oo, totoo yan. Talaga? At busog na busog ako. Kakaiba ang itsura ng parolang yan. Oo nga. Ang gusaling to, mukhang guhuna noong unang panahon. Oo nga. Pero maganda. Lolo! Tama kayo. Ang toring yan ay matagal nang nakatayo dyan. Buhat pa nung panahon ni Chilianos. Chilianos? Tama. Lola naman. O ano, gusto ba ninyong marinig ang tungkol sa kwento ni Chilianos? Ay, nako, Lola, tama na yan. Naikwento na ninyo sa akin yan ng ilang milyong beses. Tumahimik ka! Gusto ko pong malaman. Ako rin ho. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang kwentong yan ay gawa-gawa lamang. Tumigil ka at makinig ka sa akin! Ang story ay itinayo noong matagal ng panahon. Alam niyo ba na ito ay may lagusan? At ang lagusang ito ay patungong karagatan ng Sicily. Sige o Lola, bilisan ninyo ang pagkwento. Di ba dumating ang mga kaaway sa pulong ito? Tama, dumating ang mga pirata. Mga pirata? Tapos ho, Tapos, ang bayani ng aming bayan ay biglang lumitaw. Ang pangalan niya ay Chilianos. Kilianos? oo, tama yon. Pero para mas lalong makilala si Chilianos, dapat nyo ring malaman ang tungkol sa kanyang 10 matatapang na mandirigma. Sana'y matupad. Ano? Umaasa ako na magtatagumpay tayo ngayong gabi. Oo. Susubukan ko, pero ang babaeng iyon ay... Magagawa niya yan ngayong gabi. Kayo ang pinakamakapangyarihan sa pulong to. At pagkatapos, alam nyo ba kung ano nangyari ng mga panahon yun kay Chilianos? Eh di naglaban-laban sila. Nag-away-away hanggang ang 10 mandirigma ay napatay ng mga pirata. Tapos si Chilianos humarap sa mga pirata. Tumakbo si Chilianos patungo sa tuktok ng tore. Ha? Al! Makinig ka sa akin! Itong bahagi ng kwento na pinakamahalaga! Pero, Lola, hindi naman totoo ang kwento eh. Naku, ikaw na bata ka talagang kahit kailan wala kang nalalaman. Pagkatapos, si Chilianos ang siyang hinabol ng mga pirata sa tore at ikinulong niyang lahat ang mga ito. Pagkatapos, siya ay naglakad sa hangin at nagbalik sa kung saan siya nagmula. Ang lahat ng mga tao dito sa pulo ay pawang galing kay Chilianos. Ang ganda ng kwento! Paano nakapaglakad sa hangin si Kilianos? Binabantayan ng Diyos si Chilianos at humanga ang Diyos sa kanya at ito ang himala ng Diyos para sa kanya. Huh? Amo! Lola, umaasa ko na sana ngayon ay nagbago ng inyong isip, ha? Patayin mo yung nakasisilaw mong ilaw! Ipagpaumanhin po ninyo, hindi namin sinasadya. Ikaw? Sa wakas dumating ka rin dito. At sino ka naman? Yan ang magnanakaw ng ating pulo. Ha? Talaga? Ha! Sila ang mga taong sasakop sa pulong ito. Hindi ho tayo nagkakaintindihan. Nandito kami dahil ang pinuno ng bayang ito ay humiling sa amin na magpunta dito at Nako, magtrabaho. tama ka na. Yan ay isang malaking kalokohan. Magkanong binayad ninyo sa walang alam na pinuno ng bayan ito? Wala siyang binibigay sa akin. Tama siya. Wala nga kami binibigay sa kanya. Gusto kong maging maganda ang kabuhayan ng pulong ito at ang isang hotel na bakasyonan ay magdudulot ng kasiyahan dito. Ano sabi mo? At dadaanan ng bulldozer ang aming bahay? Ano? Sandali lang. Ako'y bumibisita lamang sa bahay na ito. Pero hindi ba ninyo naisip ang bawat tao sa pulong ito? Iniisip na lang ba ninyo ang kikitain ninyo? Tama siya. Hindi lamang kami ang nasa pulong ito. Ang taong ito ay puro kasinungalingan ang sinasabi. Isa siyang manluloko. Ang aming gagawin ay isang malaking proyekto. Ginoong Pinuno? Naintindihan kong nasa loob ni Lola. Ay hindi mo naiintindihan ang aking nararamdaman. Pakiusap, makinig kayo sa akin. Ang mga kabataan ngayon ay nagpupunta sa mga lungsod para magtrabaho. At hindi magtatagal, wala nang matitira sa bayang ito. Alam nyo ba yan? At lumapit siya sa akin dahil meron siya magandang ideya para sa mga kabataan. Pero hindi ibig sabihin yan ay magagawa mong lahat sa pulong ito. Al,
Ibigay mo sa akin ang palayok. Sandali lang, Al! Ano na naman? Sa palagay ko dapat nating pakinggan ng taong ito. Anong sinabi mo, Enrico? Bakit? Hindi mo ba ginagamit ang iyong isip? Ito ang ating bahay. Mahimik ka, Al. Wala kang nalalaman. Umalis ka dito at matagal kang hindi nagbalik. Tumahimik kayo at huwag kayong mag-away. Akong bahala dito. Pwede ba wag kayong mag-away? Aayusin ko ang problema nyo. Pwede ba? Tigil! Kapag tumapak ka dyan sa daanan, malamang madimanda ka ng pagpasok na walang pahintulot. Pabira ka naman. Bini-bini, sobra naman yata yung iniisip mo, ha? Meron akong kaibigan na kilalang abogado doon sa London. Ha? Nasagasaan mo ang paso, ibig sabihin yan, pwede ka naming idemanda sa kasong pagsira ng pag-aari ng iba. Dapat ba naming turuan ka tungkol sa batas na umiiral? Palagay mo? Hindi na, alam ko na yung batas na yan eh. Paalam. Magandang umaga! Isa lang magandang araw ito sa atin. Naku! Ano ba nangyayari? Sino bang mga taong yon? Lampas na tayo sa taning. Gusto nyo bang umabot tayo ng isa pang taon dito sa pulong ito? Ha? Tuloy! Nandito na ho siya, amo. Uy! Talagang hinihintay kita eh. Alam ko namang mauunawaan mo lahat ng ipapaliwanag ko sa'yo eh. Di ba? Ang gagawin niyo ho ba'y talagang makakabuti para sa aming bayan? Aba, siyempre naman. Iniisip namin na bigyan ng isang kwarto ang iyong lola na kung saan maipapakita niya ang kanyang hiblang damit. Halika, maupo ka, papaliwanag ko sa'yo. Oo, bumalik na ang tao sa kanilang bahay para kunin ang titulo ng lupa. Siyempre, wala siyang alam. Sinubukan naming mabuti at sa wakas mapapasa atin na ito. Ang huling titulo ng lupa ay nasa aking kamay ngayong hapon. At ang buong pulo ay magiging atin na. Kailan ka ba bibisita dito sa pulo, ha? Aasahan namin ang pagdating mo. Ito na ang huling pagkakataon para makita ang buong pulo. Pagkatapos, hindi na ako kailangan maging mabuti sa mga mamamayan. Buburahin ko ang buong bayan. Papatagin ko lahat ng lupa. Hindi na ako makapaghintay.